Ayan, as a way of introduction, yan, stop lang ako, wait. Sino dito naglakad kanina? Imagine mo yung sarili mo, habang naglalakad ka, na-meet mo yan. Ano mararamdaman mo? O kaya, di ba nagda-drive ka, tapos biglang all of a sudden may nakita ang daming layon, di ba? So, isa pa. So, yun, lang, para lang makarelate tayo dun sa message natin for today. So, nakakatakot, no? Di ba? Binaliktad nila yung cage. Parang imbis na yung lion yung nandun sa loob ng cage, yung tao na. Tapos, ganun yung naging situation niya. Pero imagine mo nandun ka. Diba nakakatakot pa din eh, kahit nandun ka sa loob, tapos may parang, hindi mo alam kung manginginig ka sa takot or what eh, di ba? So, yan yung ginawa natin para makarelate lang tayo. Kasi yung binigay sa akin ni Lord is actually my devotion for a whole week. Ayun. So, nung tinapa ko ni Pastor, alam ko na ito yung share ko. Kasi ito talaga yung something na pinakita din sa akin ni Lord. And nag-witness talaga siya sa heart ko. So, yung kaninang nakita nyo, sa Bible, merong isang tao na nakarelate din doon. So, kilala nyo ba kung sino siya? Wow. Sino? Kilala nyo na si Daniel. Yan. So, Daniel in the Lion's Den. So, siya yung isa-study natin in the book of the Bible. Grace, magja-jump ako sa 14. So, di ko na bibigyan ng overview, pero si Daniel, ayan, ito siya yung, bata pa lang siya. Siguro kadad siya ni Teo. Mga ganong edad. Kasi, ang ginawa sa kanila, a way of overview, di ba, yung mga Israelites nakamit na nila yung promised land, diba? Binigay yung promise kay Abraham, kay Moses, tapos nakuha na siya nila Joshua. So na may promised land na sila. Tapos nagkaroon sila ng hari, si Saul, si David. So na-establish na yung kingdom. Tapos after nun, parang nagkaroon ng war. Tapos yung king ng Babylon, si Nebuchadnezzar, so siya yung kumuha nung Jerusalem. Siya yung nag-siege ng Jerusalem. Tapos ngayon, yung mga Jews, which is yung Israelites, kinuha sila from the Jerusalem or Israel, dinala sila as captive. So tawag sa kanila exiles. Papunta dun sa Babylon. So yun yung kwento nila. So ngayon, isa si Daniel, bata pa siya nun eh. He's so young, isa sa mga dinala dun sa palace. So, ganun yung setup nila dito sa, ito yung context dun sa time na yan. Sige. So, punta tayo sa Daniel chapter 6. So, Daniel chapter 6 yung tayo magsa-start. Titingnan natin yung story. Susubaybayan natin yung story. So, Daniel chapter 6, Darius, so sabi ko kanina, ang hari si Nebuchadnezzar. Pero ang haba, dumami na siya, humaba na siya. So ngayon, si Darius na, yung Babylon, kinonquer naman siya, if I'm not mistaken, nakalimutan ko yung pangalan ng Peres tsaka Mede. So yun, si Darius na ngayon yung hari. So si Darius, the Mede, decided to divide the kingdom into 120 provinces. And he appointed a high officer to rule over each province. The king also chose Daniel and 2 others as administrators to supervise the high officers and protect the king's interest. Sige. Next slide. Teka lang, trivia. Bago to. Trivia, sa Pilipinas, meron lang tayong 80 province, 80 provinces. So dito sa story, meron siyang 120 provinces. So mas malaki siya sa Pilipinas. So gano'n na, mas malaki siya sa Pilipinas. So imagine mo, sa buong bansa, kunyari, yung king, si Darius, ang sabi niya, dun sa 120 provinces ko, magkakaroon ako ng 3 administration. Ito yung current, 3 administrators niya. Sa baba, meron siyang 40 high officials. And these 40 officials, sila yung nangangasiwa dun sa 120 provinces sa buong Pilipinas. So, yun yung current setup nila. Ngayon, sabi ni Darius, next. Sabi nung Daniel soon proved himself more capable than all the other administrators and high officers
Because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. Sobrang galing daw ni Daniel. So, ang sabi ng hari, gusto niyang, next slide, gusto niyang i-promote si Daniel. So, di ba kanina tatlo kasama si Daniel dito? Gusto niya ngayon, parang buong empire na, second in command. Ganon na yung plano nung hari kasi sobrang nakita niya yung galing ni Daniel. Nakakasunod? Is this a good plan? Yes, good plan siya. Bakit? May promotion, may advancement, may expansion. The opposition. Daniel chapter 6. Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. Nainggit! Nainggit yung mga administrator, sabi nila, loko to kakabago-bago lang nito, hindi nga to sa bansang Mede, di ba? Tapos hamak na Diyos ka lang, Excel ka lang, ikaw yung iaangat, di ba? So nainggit sila. So ang ginawa nila, naghanap sila ng butas. Pero, ano sabi doon? Wala daw silang makitang butas. Grabe naman si Daniel, na napaka-excellent, halos perfect siya, na walang makita sa kanya. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. So the administrators and high officers went to the king and said, "Long live King Darius! We are all in agreement. We administrators, officials, high officers, advisors, and governors." Grabe lahat yun. Ilan yun? Yung tatlo, yung 120, di ba? Lahat yun nagsama-sama pumunta sa hari. The king should make a law that will strictly be enforced. So nagplano sila para patalsikin si Daniel. Anong sabi? Next. Give orders that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the den of lions. Next. And now, sige. Sige, balik tayo doon. So, wala silang nakitang butas. Ang sabi nila, magkakaroon lang tayo ng butas sa kay Daniel kung may kinalaman to sa law ng God niya. So, doon sila humanap ng butas. Imagine, sa sobrang, excellent niya, walang nakitang butas doon sa ginagawa niya. Ang butas lang doon sa pagiging Kristiyano niya. Diba? So, ganon. Tapos sabi nila, maglano ka ng law, mag-establish ka ng law, mag-sign ka ng law, mag-publish ka ng law, na anyone who prays to anyone, aside from you, diba? Ikaw lang yung dapat sinasamba, King Darius. Pag may sumamba or may nag-pray sa ibang Diyos, maliban sa'yo, papatapon natin sa lions din. Yun yung law. Next. And now, your majesty, issue and sign, so it cannot be changed. An official law of the Medes and Persians that cannot be revoked. So King Darius signed the law. Ilang days? 30 days. Diba? Nagplan sila for 30 days. Next. Now what? But when Daniel learned that the law had been signed, nalaman na ni Daniel, he went home and knelt down as usual in his upstairs room, with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. So, anong ginawa ni Daniel? Nag-pray pa din siya. Pambira, no? Parang for 30 days, yung law for 30 days lang yun, tapos after, kunyari, pang 31, okay na, mag-pray ka na ulit. Ganun yung for 30 days lang yung yung end date. Pero Daniel was still praying. Next, yung kabila pala, sorry. Kabila. Gusto ko lang i-highlight yung yellow dun sa next back. Daniel learned that the law had been signed. So, gusto kong i-emphasize dito yung nangyari na bago pa pirmahan yung law. Alam na ni Daniel, di ba? Yung mga officials, sa hari, nagplan sila. Alam ni Daniel, kasi siya dun sa 3 administrators di ba? So, aware siya na merong plan against him. And nung nalaman niya yon, anong ginawa niya? Sabi sa Bible, he was praying before the law was signed. Amen? Nasusundan? Bago pa ma-sign yung law, nalaman niya yung mga nangyayari sa kanya, nag-pray na siya. Kasi yun naman talaga usual niyang ginagawa. And when the law was signed, he was also praying. Yun yung attitude ni Daniel. Next. When oppositions come, may tanong ako. When oppositions come, what do we do? Kasi in the middle di ba?
sabihin natin na, kunyari, January 1. January 1, nagkaroon ng opposition, aware si Daniel, tapos, pinirmahan lang siya ng hari, January 30. Kunyari lang to So, meron siyang 30 days. In the middle of 30 days, nagpipray si Daniel. Ano kaya yung pinagpipray ni Daniel? Baka kasi yung pinagpipray, kung ako yun kung ako yun, Lord, sana po. Ay, hindi na sana, wala yung sana. Lord, wag mangyari yung law na ginagawa nila, yung mga opposition, wag po yun. I rebuke that, di ba? Yun yung ipagpipray mo Kasi gusto mong maligtas. Pero may question ako, when oppositions come, mga ganung bagay, what do we do? Do we get angry with God and question Him? Or do we still trust Him? Because oppositions will come. Sabi ko sa inyo before, ang buhay ng Kristiyano, hindi siya walk in the park. Hindi siya yung lagi kang masaya, laging okay, di ba? Kasi hanggat nandito ka sa mundo, may mga masasamang tao. Hanggat nandito ka sa mundo, may kasalanan. At kahit hindi ikaw yung, sometimes kasalanan mo, mga mali-maling desisyon mo, or sometimes mali-maling desisyon na naapektuhan ka. Sometimes kasalanan ng iba, nasaktan ka. So it's very complicated. Kaya hanggat nandito ka sa mundo, meron at meron kang may experience na unfair situations, di ba? Na hindi mo naman kasalanan or maybe kasalanan mo rin. Pero what we're trying to say is, hanggang nandito ka sa mundo, hindi ka exempted. May ganong mangyayari. Pero ang tanong ko sa'yo, kapag na-encounter mo yung mga ganyang bagay, anong gagawin mo? Ka-question mo ba si Lord? Lord, bakit nangyari ito? Nagsiserve naman ako sa iyo. Lord, pambira, everyday na ako nagpipray, di ba? Nagsiserve ako, nagaganto ako. Bakit naman ganto? Sometimes we question God. But when oppositions come, what is the right thing to do? Do you still trust Him? Next. Daniel learned that the law had been signed. So, next. Yan, yung sabi ko kayo sa inyo kanina. Kasi yung prayer ko doon, kung ako si Daniel, Lord, in Jesus' name, wag po ma-sign yung law. Pero na-sign. Diba? Na-sign yung law So, may the opposition not prevail. When the prayers don't get answered the way we want, do we give up or do we still trust God? Kasi yun yung matindi yun di ba? Do we get angry at Him or do we still praise and worship Him? When the prayers that you expect, hindi siya na-answer the way you want it to be answered, what do you do? May lang ako, konting sideway. May times kasi na parang sobrang takot ako sa presentation ko. So parang hindi ko pa siya tapos. Presentation ko is 9 a.m. Tapos, hindi ko pa siya tapos. So, mga 7 a.m. gising na ako. Nagpipray ako. Lord, sana hindi matuloy. Sana for some reason. Hindi ko alam. Pero Lord, please, kasi hindi talaga ako prepared. But 8, tapos nakahiga pa rin ako kasi nagpipray talaga ako So, 8:59. Sabi ko, ay wala na to. Tayo na ako. Tapos, nagbago yung prayer ko. Sabi ko, at 8:59, sabi ko na, hindi na nga Lord, ang prayer ko na tulungan mo ako dun sa presentation ko. Ganun. Kasi kahit hindi ako prepared, tulungan mo ako, Lord. So, yun. Bakit ko sinasabi? Kasi sometimes, yung prayer mo, mali pala. Diba? Pinag-pray mo, Lord, sana di matuloy, sana ganito. Kasi mali yung heart mo, mali yung motive mo, diba? So, parang, pag ganun, minsan hindi tinutugon ni Lord, diba? Kasi dapat tama yung heart natin. Sige, so next. Daniel was praying and giving thanks to God, even before the law was signed, and even after it was signed. So, yan. The cry of his heart, even if I will still praise, worship, and offer thanksgiving to God. Balikan nga natin yung mismong verse na yan na he prayed. Yan ba yun? Sabi dyan, he prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Amen? Grabe, no? Grabe yung attitude ni Daniel. So, yung cry ng puso niya, Lord, kahit na yung prayer ko hindi nasagot, diba? Kahit na may opposition sa paligid ko, Lord, I will still trust you. I will still worship you. I will still offer my thanksgiving to you. Lord, mabuti kang Diyos. Ganun pa rin, di ba? Lord, mabuti ka kahit nawalan ako trabaho. Lord, mabuti ka kahit nag-away kami. Lord, mabuti ka. Hindi mo pinagpapasalamat yung nangyari, pero pinagpapasalamat mo pa rin na mabuti ang Diyos mo sa kabila ng pangyayari. Amen? Next.
The condition of his heart, the law will not stop me to obey the higher law. Because there is a higher law. Balik tayo dun, Grace, sa verse ulit. Yung highlight ko ata, yung may window open. Yan. Sabi dyan, when Daniel learned that the law had been signed, he went home, bumalik siya, and knelt down in his upstairs room with its windows open towards Jerusalem. Nagtanong ako kay Lord, bakit nakabukas, Lord, yung pinto, yung window? Kasi kung ako yun, tas na-sign yung law, ay isasara ko talaga yun, be. Di ba? Parang, for some reason, hindi ko alam kung anong type ng window nila eh, pero magpipray ako talaga. Pero ito, iaalukot yun eh. Di ba, maglalagay ako ng tabing kasi huhulihin nila ako eh, kasi may law. So I was wondering, bakit kaya nakabukas yung window pa din? Di ba? Ba't naman sobrang tapang mo, Daniel? Tapos, nakita ko dito, yung kaninang cry of his heart. Bakit ganun? Kasi, sa puso ni Daniel, sabi niya, that law will not stop me to obey the higher law. Kasi may higher law ako as Christian. Kristiyano ako. Hindi ako lumuluhod sa ibang Diyos. Isang Diyos lang yung sinusunod ko. Isang Diyos lang sinasamba ko. Isang Diyos lang yung pinupuri ko. At kahit ano pa yan, mamatay man ako, isang Diyos lang ang sasambahin ko. Amen? At wala siyang paki. Wala siyang paki kung makita siya ng iba. Sige, tapon niyo ako sa leon. Diyos ko lang yung sasambahin ko kasi Kristiyano ako. Kasi Diyos ko ang totoong Diyos, hindi yung Diyos mo. Yun yung sigaw ng puso niya. Ikaw, tayo, kapag may mga bagay sa paligid natin na may mga law whatsoever, may kailangan pagawa sa yung boss mo, di ba? Anong law yung sinusunod mo? Yung law ba ng mundo o yung law ng Diyos mo? Sinong sinusunod mo? Next. Kay Daniel, God's approval is greater than any man's approval. Nakita niyo yun? Kasi nung nakita ko to, naging revelation siya sa akin na hindi niya tinakpan yung window kasi gusto niyang makita ng mga tao. Gusto niyang makita na hindi ko kayo piniplease. Ang piniplease ko yung Diyos ko. Amen? Ganun siya katapang. Hindi ako nagli-live for the approval of men. Nagli-live ako sa approval ng Diyos ko. Ang sabi doon, cry of his heart, he's an audience of one. Meron bang doon sa next slide? The cry of his heart is that I am living for an audience of one. And my audience is Jesus. Amen? Kaya nakabukas yung pinto niya. Grabe yung confidence niya, no? Minsan, may tendency tayo talaga to live for someone's approval. To live for people's approval. Diba? Kasi kailangan minsan, diba? Pero, you live as a Christian, you're a follower of Jesus, you live for an audience of one. Jesus. Wala ka nang pake sa iba. Okay sa kanila, hindi okay sa kanila, basta okay kay Lord. Yung table. So, wanted to emphasize, there is a higher law. So, dito, sige, huwag niyo muna pansinin yung medyo madami Pero, as a Christian, para ka din si Daniel. Kasi si Daniel, di ba, he's in captivity he's an exile na siya, taga-Israel siya, taga-Jerusalem, pero nandun siya sa Babylon. Doon yung setup nila, di ba? Sabi ko kanina. As Christians, you are temporarily living in this world, but your home is in heaven. So, makaka-relate ka kay Daniel. Kasi, Kristiyano ka, itong mundong to, hindi mo totoong bahay ito. Ang totoong bahay mo nasa langit. Ang totoong home mo sa langit. So, kunyari, for example lang, magkaroon ng law, kasi sa ibang bansa, okay yung abortion walang concern doon whatsoever. Pero, pag Kristiyano ka, kahit sabihin nilang okay lang yung abortion, di ka magpapa-abort. Kasi, Kristiyano ako I want yung higher law. I live for God's approval. I live for a higher law. Amen? At kung ano pa yan, may mga ganyan may mga pinapatupad na mga batas yung gobyerno, for example, na against siya sa principle ng Bible. So, anong gagawin mo? Susunod ka ba? Kasi may conflict doon Pero ang gagawin mo as a Christian, Lord, gagawin ko kung ano yung sinasabi mo sa Bible. Ganun. Kasi you live for a higher law, not for this law on this earth. Amen? Siyempre, huwag niyo akong mamaliin, pero dapat, as Christians,
rumerespeto tayo sa mga authority sa mundo. Di ba? Pag yung presidente, yung sa kung anumang authority, sinusunod natin yan. Kasi Kristiyano tayo. Pero, pag dumating sa time na yung authority na yan, lumabag na dun sa Word of God, lumabag na, that's the time na hindi ka susunod. You respect, yes, you respect the position. Pero pag yan lumabas na alam mo, malinaw sa salita ng Diyos, yung sinasabi niya, hindi ayon sa sinasabi ng Panginoon, hindi mo susundin. So, ganun yun. Ganun dapat yung foundation natin. You also, as a Daniel, you are a Christian student in your campuses. So, mga students dito, para ka din si Daniel. Kasi, you are a salt and light sa students, sa mga campuses mo, sa school mo. So, pag yung mga classmate mo nag-cheat, anong gagawin mo? Diba? Kasi sa kanila, okay lang eh. Again, you live for the approval of one. You live for the audience of one. You live with integrity, you do not cheat. Amen? Kasi, may integrity ka eh. Kasi, naniniwala ka na ang source ng wisdom mo, si Lord. Diba? Na nag-aral ka, nag-prepare ka, naging excellent ka, at ang source mo si Lord. Hindi po magandang mag-cheat. Sa mga estudyante dito na nag-cheat, huwag kayong mag-cheat. Ito yung, hindi maganda yung cheating. Ang gawin mo, mag-aral ka ng mabuti, mag-excel ka sa ginagawa mo, humingi ka ng wisdom sa Panginoon. Yun yung tamang gawain ng isang totoong Kristiyano na salt and light sa mundo. Amen? Yes, mahirap. Ay nako, ang dami kong kwento. Sabi ko sa inyo, bata ako, kala mo tandaan na. Nung estudyante ako, isa to sa mga bagay na pinagmamalaki ko. Sabi ko kay Lord, bahala nang hindi ako maging cum laude, bahala na kung ako ay basta hindi ako mag-cheat. And you know what? God honors that. Hindi naman ako, naging cum laude naman ako. Kasi tinulungan ako ni Lord. Kasi in-honor niya yung heart ko. Kasi sabi ko, Lord, mas importante sa akin kung ano yung approval mo, yung sinasabi mo, kahit sa sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Yung mga classmate ko, grabe, letter B, number 1B. Talagang, sabi ko, ganun talaga ako. Tapos, nagtanong pa sa akin yung sabi, uy, ano ka ba? Nagpapakahirap ka dyan. Ito na, letter E, letter ganyan. Sabi ko talaga, hindi. Sala mo, ano ka na lang, success story ko na lang sa inyo. Yung dahil dun sa ginawa ko yun, isa sa mga classmate ko doon, naging Kristiyano. Kasi nakita nila yung buhay ng pagiging Kristiyano. Tinestify nila yun. Parang, uy, iba to si Mek, no? Tapos eventually, hindi naman nung time lang na yun, ha? So eventually, parang tumatak sa kanila, na parang ganun pala pag Kristiyano ka. So, nagkaroon ako ng impact sa buhay nila nung nagtatrabaho na sila kasi nakita nila yung buhay ko. So yun, may mga bagay na pag sumusunod ka sa Panginoon, akala mo maliit lang, pero eventually, hindi mo nakikita yung long term na gagamitin ka pala ni Lord, eventually, gagamitin yung sitwasyon na yan para mag-glorify yung pangalan niya. Susunod ka lang kay Lord. Amen? Si Lord bahala sa'yo. Isa pa, pag student ka, or kahit young adult ka whatsoever, may mga times na mararanasan mo sa buhay mo, mahal na mahal mo yung tao. Ay, nagmahal din ako. Hindi ako ang daming beses ko nang nagmahal at nasaktan. At may mga times na sa sobrang pagmamahal mo dun sa tao, gustong-gusto mong i-express yung pagmamahal na yon. Ang sinasabi ko sa inyo, you love God more than you love that person. When that person tells you, lalo sa mga babae, hindi, mahal mo ako, sige na, diba? Mga alam nyo na yun. Wag mong gagawin. Kasi dapat, mas mahal mo yung Panginoon mo kaysa yung pagmamahal mo dyan sa boyfriend mo, girlfriend mo, whatsoever. Hindi ka dapat yung feelings mo, yes, ang sarap niyang i-express, gustong-gusto mong parang overwhelm ka. Pero, your feelings should be under and be subjected above the authority of God. Yung feelings na yan, yung nag-aapoy na damdamin na sobrang mahal na mahal mo, gawin mo dyan, isurrender mo sa Panginoon. Hindi sinasabing mali. Kasi yun yung nararamdaman mo, may gusto ka, okay. Pero, yung damdamin na yan, isurrender mo sa Panginoon. Lord, kumalma ka, isurrender mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, itong nararamdaman ko, ibinibigay ko sa'yo. Lord, kung ano man itong nararamdaman ko, binibigay ko sa'yo, susundin ko yung sinasabi mo. I will do what is right sa'yo. I will love you more than these feelings, Lord. I will love you more than that person, Lord. Yun yung tibok dapat ng puso mo. Amen? Kasi alam nyo, yung kasalanan na yan, pag ginawa mo yan, hindi mo lang alam sa ngayon, pero maraming consequence yan. Hindi lang sa'yo, pero sa mga anak mo. Kung hindi mo yan na-control, kung hindi mo yan na-subject under the authority of God, pagdating ng panahon,
yung anak mo magsasuffer. Maraming consequences ang kasalanan. And God doesn't want you to suffer that consequence. So you have just to obey the Lord. Minsan si Lord, maraming sinasabi sa salita niya na do not do this, do not do that. Pero alam mo, kaya yung sinasabi mo kasi mahal ka niya. Kasi ayaw kanyang mag-suffer dun sa consequence ng kasalanan. Yun lang yun. Mahalin mo ang Panginoon kasi mahal ka niya. Kaya niya sinasabi yan kasi mahal ka niya. You obey God. Amen? You love God. You love God more than any person in your life. Amen? You are a Christian employee in your workplace. Kapag sinabi ng boss mo na mandaya ka, pag sinabi ng boss mo na, di ba, maging different witness ka, whatsoever, pag yan lumabag sa sinasabi ng Bible, respetuhin mo yung boss mo, yes, pero sabihin mo with respect, it is against what my God says, is it against my principle, it is against the Bible, because I am a Christian follower. Marami akong story na narinig na ganito, okay lang, tanggalin ka, okay lang yun, kasi God will open doors for you, no man can shut. Amen? Basta manindigan ka lang dun sa prinsipyo mo at manindigan ka dun sa pagmamahal mo sa Panginoon na sinusunod mo yung ginagawa niya. No compromises. And then God will honor that. Amen? Christian businessman or woman in your marketplace. It's easy for us to take a different route. Parang bribe. Diba? Minsan parang, okay lang yan, mag-bribe ako, diba? Kasi ang tagal-tagal ng proseso diba? Mag-ilalim ka na lang. Pero as a Christian man or businesswoman in the marketplace, and if God is calling you in the marketplace, a Christian businessman or woman, you choose the way of doing what is right, you choose the way of doing what is fair. You choose God, you choose His Word, kahit mahirap, kahit matagal, gagawin mo pag pinapagawa ni Lord. Amen? And God will do miracles sa buhay mo. Basta gagawin mo lang pinapagawa ni Lord. Amen? So this is us. I wanted to emphasize, anumang estado ng buhay mo, saan ka man, Kristiyano ka man as businessman, woman, sa school, as a student, sa work, sa ministry, you live for a higher law. Your higher law is the Word of God. You live for one, your audience is God. Amen? Next. He prayed 3 times a day. Grabe si Daniel, no? 3 times a day. Sige, tingnan nga natin yung slide. The posture of his heart, I value my personal relationship with God. He is my priority. Nakita yun. Kasi 3 times a day siya nagpipray. Ang sinasabi ng puso niya, mahal ko ang Panginoon. Pina-prioritize ko yung relationship ko with my God. Nung January, di ba, ang topic natin, ang mensahe ng Panginoon na diniliver through Pastor Felix is divine priorities. Tama? And your walk before the work. Tama? So, I believe, nakita ko din yung progress ng marami sa atin na talagang dinisar yung pagmamahal at yung relationship sa Panginoon. Dapat yan, tuloy-tuloy lang natin yon. Dapat yung, kung gaano mo kakilala si Lord ngayon, dapat mas kilala mo siya sa mga susunod na panahon. Amen? Kasi if you really desire the Lord, alam mo, He desires you more. Gusto ka niyang yung presensya mo, yung company mo, masaya kaya siya, na-enjoy niya yung presensya mo. Kapag nagpipray ka, yung tinig mo, alam naman ni Lord yung prayer mo, pero alam mo, na-enjoy ni Lord kapag naririnig niya yung boses mo, di ba? Na-enjoy ni Lord na nakikita ka niyang nagbabasa, whatsoever. So, relationship with God. Tingnan natin yung, meron lang ako mga dito, images. Yan. Nagde-devotion, kasama niya si Lord, di ba? Nandun, sila, kasama niya. Next. Sige, na lang natin. O yun, nagbabike sila together, di ba? Tapos, nag-grocery sila together, nagka-camping sila together. Tama, saya-saya ni Lord kasi nanonood siya ng di ba? Nagigitara siya, nagde-devotion siya. 2025 na, tatakbo siya, kasama niya si Lord. Di ba? Nagko-conversation sila ni Lord. Lord, ang ganda nun, di ba? Ang ganda nito, di ba? Sarap. Sige. Tapos yung sa mga milestones, o kinasal silang dalawa, si Lord talaga yung nag-rejoice. Di ba? Una-una nag-rejoice si Lord nung magkita sila. Oy, ako talaga, pinag-pray ko yan. Pag nakita kami, una-una talaga si Lord ang masaya. Di ba? Uy, sa wakas nakita na tong dalawang to. Asan na ba, Lord? So, tapos ito, di ba, nagkaanak siya, masaya din si Lord. Di ba, yun, yung mga ganon. So, yung mga milestones ng buhay natin. So, there's just pictures. Pero what I'm trying to say, alam mo, si Lord, di ba laging sinasabi ni Pastor, you are in a relationship. You are not in a religion. When you are in a religion,
yung pagbabasa ng Bible, mahirap talaga yan, naantukin ka, ganun. Pero kapag may relationship ka kay Lord, di ba? Ang saya, kapatid. Yung ganun, gusto mo bang ma-experience yun? Yung magluluto ka kahit sunog, di ba? Lord, nasunog. Sige, next time na kain tayo, masarap. Yung ganun ba? Magtatakbo ka, Lord, tara, takbo tayo, di ba? Tapos sama-sama mo si Lord, hawak mo yung kamay niya. Pag may project ka na parang ang sakit sa ulo, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom, ng strength, di ba? Kasi may relationship ka kay Lord eh. And it's a relationship na, alam mo yun, masaya. Di ba? May karelasyon ka ba na natutuwa ka? Di ba? Pag may kausap ka sa telepono, tapos nag-uusap lang kayo, di ba? Ang sarap kaya. Ganon din kay Lord, di ba? Yung parang, enjoy mo na yung company niya, enjoy mo yung presensya niya. Kasi kapatid, nasa relationship ka with the Lord. And that's my prayer, na hindi lang siya theology, na napupunta ka lang dito pag Sunday kasi kailangan mo. Pag pupunta ka lang kasi may kailangan ka kay Lord, di ba? Hindi. Araw-araw ng buhay mo, involve mo si Lord. Everything that you do, involve God. Kasi kahit maliit na bagay yan, na gusto ni Lord na ma-enjoy niya din yung presensya mo. And gusto ni Lord na matulungan ka. Even in the little details. Minsan, meron tayong concept na si Lord, may pakailang naman yun sa malalaking bagay sa life ko eh. That's not true. God cares even in the little details of your life. And God wants you na i-involve Him sa every decision of your life and everything that you do. Amen? Enjoy God's company. Enjoy God's presence. Enjoy God. Love God. Amen? Amen. Sige, next. The King's Decree. Taray ko. Ito na. Pag sinabi mo yung term na irrevocable, that means it cannot be altered. Hindi mo na siya mababago. Sige, next. 6:12, balik tayo sa story. So, nag-pray na si Daniel. Then the officials went together to Daniel's house and found him praying and asking for God's help. So, yung 120 na yon, kung gaano man sila karami, pumunta sila kay Daniel, hinanap talaga nila, no? Talagang nila, puntahan natin to, magpipray to. Diba? Alika, dali, tingnan na. Kasi wala pang CCTV nung time na yun, eh. Wala pang picture naman. So, naghanap sila ng witness. Pagpunta nila, ay nako, sabi sa'yo, nagpipray na naman eh, di ba? So, nila, next, sabi doon, a stone was brought. So, tumalo na lang ako. So, sinumbong nila, nakita nila, in short, sinumbong nila sa hari. Tapos, eto na, a stone was brought and placed over the mount of the dead. The king sealed the stone with his own royal seal and the seal of his nobles, so that no one could rescue Daniel. Nung panahon kasi nila, kapag may selyo ka, yung tawag dito, yung sing-sing ng hari, pag may na yon, ibig sabihin nun, hindi na mababago. So, yun yung ginawa niya. So, yun yung nangyari dyan. So, napunta na siya sa Lion's Den, tapos no one could rescue Daniel. Kasi, napirmahan na yung law eh. Next. End ng story. Wala na, tapos na. Napunta si Daniel doon, patay na siya. Di ba? Hindi. So, sa buhay mo, end of story ka na ba? Di ba? Wala na, napirmahan na eh. Di ba? Wala na, wala na akong trabaho eh. Wala na, hindi na ako mapopromote. Wala na, ito na talaga eh. Gulo-gulo na eh. End of story? Tapos na? Punta tayo sa langit? Hindi. Next. Then the king returned to his palace and spent the night fasting. He refused his usual entertainment and couldn't sleep at all that night. Remember, yung king, he is actually favored kay Daniel. Di ba? Gusto niya nga ma-promote sa Daniel. Next. Very early the next morning, the king got up and hurried out to the lion's den. When he got there, he called out in anguish, Daniel, servant of the living God, was your God, whom you serve, able to rescue you from the lions? Di ba? Ay, nagabang din yung hari, sabi sa'yo eh. Di ba? Kasi may impact yung buhay ni Daniel eh. So, hindi nakatulog yung hari. Sabi niya, i-rescue kaya to ng Diyos niya? Kasi grabe. Sabi kasi dyan, hindi nakatulog yung hari. Alam mo, iniisip ng hari, grabe naman si Daniel. Di ba? Parang 30 days lang naman yung hinihingi dun sa ano. Sana din na lang siya nag-pray for 30 days. After 31 days na, pwede naman yun, di ba? Parang hindi na siya mamatay. Pero bakit kaya ginawa niya yun? Yung mga ganong thoughts ng hari, siguro talagang grabe yung paniniwala niya sa Diyos niya, no? Bakit naman, para yung buhay niya talagang isasalang niya sa paniniwala niya sa Panginoon niya. Tapos, excited din yung hari, or parang nag-wonder din, di ba? Niligtas ba to o hindi? Was your God, Daniel, servant of the living God, siya nagsabi nun bininyagan niya si Daniel, you're the servant of the living God, di ba? Was your God, whom you serve so faithfully, able to rescue you from the lions?
Next. Sabi ni Daniel, ito na, long live the king. Ay, boy pa si Daniel. Yay! My God sent his angels to shut the lion's mouth so that they would not hurt me. My God sent his angel to shut the lion's mouth so that they would not hurt me. Next. Alam niyo ba yung angel dyan? Kung alam niyo yung story ni Shadrach, Meshach, Abednego, yung dinala sila dun sa apoy, dun sa nagliliyab na apoy, sa burning furnace, dun muna tayo, sa burning furnace, may sinabi kasi doon, yung same na word doon na angel, it's the same angel dyan. So, sabi dyan, the fourth is like the Son of God. Tatlo lang silang nilagay doon sa burning furnace. Pero may nakita pa silang isa. Yung isa daw, it was a form like the Son of God. So that angel is not actually an angel. That angel is Jesus himself. He is the Son of God. Tingnan nyo yung image na to. So, it is Daniel, di ba? Nakita nyo, may makinain na yung mga leon eh, di ba? Ito yun, no? Tapos, nandito si God. He was there with Daniel in the lion's den. Next. Yan, so yun yung parang picture na nandun si Daniel, kasama niya ang Panginoon dun sa lion's den. Next. Alam nyo, naniniwala ako, ito lang yung revelation ko nung binabasa ko yung story. Yung mga lion, hindi naman ginanon ng busan ni Lord yung yung mga lion, di ba? Hindi niya nilagyan ng tape or whatsoever. Alam niyo kung ano yung nakita ng lion? Kung ba't hindi nila kinain si Daniel? Kasi nakita nila the Lion of Judah. Jesus, He is the Lion of Judah, sabi sa Revelations. At nakita nila, sobrang laki ng lion. Diba, na-promotekta kay Daniel. Para sabi nila, hindi natin to. Wala tayong laban dito, guys. Diba? Wag na natin tong kalabanin. Diba? So, yun na nakita nila. Imagine, si Daniel, nandun siya sa lion's den, yes. It was very dangerous. Those lions are very dangerous. Isang lapa lang nun, patay ka na, di ba? Pero yung mga lion na yun, ang nakikita nila, the Lion of Judah, who is greater than all of them. Amen? Na-imagine nyo, kung kayo lion, talagang hindi ako dun eh. Because my God, He's greater than all the lions. Amen? He's the Lion of Judah. Next. The king's decree cannot be altered. Next. But this is the King of Kings' decree. Jesus, He has the final say. Next. Alam mo, na-imagine ko lang to, nung pinirmahan ng hari yung law, nung sinelyuhan niya, sabi niya, it cannot be altered na, di ba? Pero that time, feeling ko lang baka lang. That moment na sinelyuhan ng hari yon, sabi niya, okay, this is the law, hindi na to mabibreak. That's also the time na dumating si Jesus dun sa lion's den. Nauna siya. Hindi siya sumama. O basta nauna siya, nandun siya sa lion's den. And yun yung decree ng King of Kings. Darius is just a king, small k. Pero Jesus, He is the capital K, King of Kings. Sabi ni Darius, sinelyuhan ko to, wala nang pag-asa to, wala nang babali nito, end of story ka na, patay ka na. Sabi ng King of Kings, Jesus, hindi pa tapos ang story mo, hindi ka mamamatay sa lion's den, sasamahan kita, you have a good future ahead of you, I will turn it around for the good. Amen? Because that is the King of Kings, kapatid. He has the final say. Wala pakialam ko ano sabi ng doktor sa'yo, mamamatay ka na, may taning na buhay mo, 3 months ka na lang. Sabihin mo, my God, He has the final say. Kasi kayang magmilagro ng Panginoon. God is a supernatural God. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid mo na wala kang kwenta, wala ka ng pag-asa, ay, ang Diyos mo ang may final say. Amen? God has the final say over your life. Amen? You don't believe what others are saying. You believe the King of Kings. Amen? Jesus, He has the final say. Kahit tinuldukan na yan, kahit na sabi nila wala ng pag-asa yan, ang Diyos mo, siya talaga yung magsasabi ng totoong kahihinatnan yan. At magtitiwala ka sa Diyos mo. Amen? Sabi dun, no scratch. Not a scratch was found on Him, for He had trusted in His God. Amen? Do you trust your God? Amen. Next. Daniel was a life mark of faithfully serving God that made a difference to the people around him. Gusto ko lang i-emphasize to yung sa king. Next.
Sige, di ba, yung mga officials pumunta na. Next. Tapos nalaman ng hari. So sinumbong nila, tapos nalaman ng hari. Alam mo yung hari, the king was deeply troubled and he tried to think of a way to save Daniel. So parang for example, sabi natin 8 a.m. 8 a.m., pumunta na sila, nakita nila si Daniel, nagsumbong sila sa hari. Tapos yung hari, look, si Daniel yun yung gusto kong i-promote. Bakit naman gano'n, di ba? So sabi doon, he tried to think of a way to save Daniel. That's next. In the evening, they went together to the king. In the evening, sabi natin alas 5. So, nagsumbong sila alas 8. From 8 to 5, nag-iisip pa rin yung hari. Anong gagawin ko para di ba? Para ma-save ko si Daniel. Pero, sabi ng Persians, hindi na po ito mababago kasi sabi sa law nyo, hindi na pwedeng baguhin. Next. So, the king gave the command. Alam mo, sa New King James, sabi dito, nung ginive na ng hari yung command niya, the king spoke, saying to Daniel, your God, whom you serve, He will deliver you. Nasyak ako dito, kasi yung hari mismo yung nagsabi Sabi niya, Daniel, huwag ka mag-alala. Your God, whom you serve, He will deliver you. Abay, siya talaga yung diba? Nakita niyo ba? Pag binasa mo talaga yung Bible, parang, di ba kuya Rico yun, huwag ka mag-alala. Your God, whom you serve, will deliver you. Kasi ganun yung impact niya sa buhay ng hari. Nakita niya yung buhay ni Daniel, nakita niya yung galing, yung Diyos sa buhay ni Daniel. Sabi niya, ililigtas ka ng Diyos mo. Kaya di ba nung umagang-umaga, hindi siya makatulog, tapos, uy, sinave ka ba ng Diyos mo? Kasi gusto niyang makita. Kasi alam niya na buhay yung Diyos ni Daniel. Sabi niya, your God is the living God. Amen? So sa buhay natin, may impact din yung buhay mo. Yung mga tao sa paligid mo, tumitingin sa'yo. Yung boss mo, kung sino-sino, because they see the God, the true God who is living in you. Amen? So dapat we live with integrity. Next. Could his God save him? Next. Next. So yun lang yung gusto kong sabihin. Sabi niya doon, Daniel, servant of the living God. Siya yung nag-brand. Mimi, servant of the living God. Diba? Chari, servant of... Di ba sabihin ka ng boss mo na ganun? Kasi kitang-kita niya yung buhay mo. Next. The God who can turn things around. Next. Anong nangyari? Then the king gave orders to arrest the men who had maliciously accused Daniel. He had them thrown into the lion's den along with their wives and their children. The lions leaped on them and tore them apart before they even hit the floor of den. So yung mga 120 officials na yun, dinala sa lions den, kinain agad. Diba? Hindi gutom. Gutom sila. Pinotektahan lang si Daniel ng Panginoon niya. Okay? Next. Then King Darius sent this message to the people of every race and nation and language throughout the world. Trivia, itong kingdom na to, para siyang Amerika, na conquer niya halos lahat ng kingdom. So, siya yung pinakamalakas nung time na yon. Sabi ni King Darius sa buong Amerika, buong Asia, whatsoever, every race, nagsulat siya, nagbigay siya ng decree of every race, nation, and language throughout the world. Anong sabi niya? Peace and prosperity to you. I decree that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel, for He is the living God. Yung sabi ng hari yan, siya yung nagsulat, siya yung nag-law. He is the living God. He will endure forever. His kingdom will never be destroyed and His rule will never end. Hindi ko alam kung naging Kristiyano si Darius. Pero parang dun sa wordings niya pwede, no? Hindi naman natin sa history. Pero nakita niya, ito yung totoong Diyos. Hindi yung Diyos na sinasamba ko. Next. He rescues and saves His people. He performs miracles, signs, and wonders in the heavens and on earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. Next. Balik. So what I'm trying to say dito, imagine mo yung hari, nung decree niya, walang sasambahin kayo, maliban sa akin. Pero dahil sa naginawa ng Diyos sa buhay ni Daniel, anong decree na niya? Wala kayong sasambahin, kundi ang totoong Diyos ni Daniel. Amen? Grabe, God turned things around. Akala mo ganun-ganun lang? Throughout all the race and nations, dahil dun sa nangyari, God, sovereignty, di ba yung galing niya, it was declared throughout the whole world. Na ito pala talaga yung totoong Diyos na buhay, na nagliligtas sa mga anak niya na sumasamba sa Kanya. Amen? The point here, next,
A purpose bigger than Daniel. Bakit sobrang confident ni Daniel? Because he has a purpose greater than himself. Kahit na mapunta siya sa Daniel, he was so sure God will save him because he is living for a purpose bigger than himself. Hindi lang yun yung para lang masabi. Pero alam niya kasi na may purpose si Lord sa buhay niya. And His purpose is for the redemption of mankind. Amen? Sa buhay mo, kapatid, you have a purpose. And your purpose, hindi lang yan para yumaman ka, hindi lang yan para, di ba, maging successful ka sa buhay mo, hindi yan para maging masaya ka. You have a purpose bigger than that. The purpose that comes from God. And that purpose, you're living for a purpose bigger than yourself. And when that, your purpose is God's purpose, God will be glorified sa buhay mo. Amen? Amen. God will turn things around, and God will make sure that He will be glorified sa buhay mo. It's not a simple thing. Akala mo lang simple. Pero God will use that for His glory. Amen? I will end with this. Next. Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah has triumphed. Amen? Ang sarap! Lord, huwag ka malungkot. Sabi doon, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, He has triumphed. Amen? And my God, He is the Lion of the tribe of Judah. Amen? Amen? Next. Your God, that Lion, He is in you. He is with you. Di ba sa Lion's Den? He is with you. He is with you, kapatid. And also, next, yung sa Lion King, tawa lang ako, favorite ko yan eh. Diba? Parang Lion King, remember that the Lion of Judah, He's with you in every step of the way, in every meetings that you have, diba? In every relationships you have, in every struggles, oppositions, He's with you. Your Lion, who's so powerful, who's living, He's with you. And He's also in you. Tingnan natin, ano na to, last na video. Pwede ba natin patayin? That's not my father. It's just my reflection. No. You see, He lives in you. So your Father, the Lion of the tribe of Judah, Jesus, He is with you, He is in you. Amen? I think meron tayong last verse dyan, so we can end. John 14:16-17. I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you knows Him. For He dwells with you, and He will be in you. Amen? Amen. So God bless you.